Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mars Milyari, taga Bumbon, Camarines Sur, Bicol, at lagi pong nanonood ng Kwentong Takip Silim. Shoutout po sa lahat ng mga taga Sonfor, Barangay Karangkang, Family Pertes, at shoutout din po sa mga taga Son 7 Siyempre Bumbon, Camarines Sur, Family Milyari, at sa lahat po ng mga aking mga kapitbahay. Manood na rin po kayo ng Kwentong Takip Silim at i-subscribe nyo po ang kanilang YouTube channel. Maraming salamat po sa palaging pag-upload ng iba't ibang kwento. At maraming salamat po dahil marami po kaming natututunan at lalong-lalo na libangan ng isang katulad kong nanay na laging nasa bahay, nakakabawas stress at mga problema. Sobrang laking bagay po. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Miss Neri, ang inyong lingkod at boses na magbibigay buhay sa kwentong ibinahagi ng ating letter sender ngayong araw. Pero bago ang lahat, share ko lang po muna yung ginawa ko kagabi. Grabe, napuyat talaga ako kakapanood ng Netflix. Dahil may nakita akong pelikula na pinalabas taong 2017, yung Wildflower na pinagbibidahan ni Maha Salvador. Napanood nyo rin ba yon? Grabe, sobrang nahook talaga ako sa kwento. Tungkol siya sa isang babae na naghihiganti dahil sa nangyari sa kanyang pamilya. Namangha ako sa talino tapang niya, lalo na nung pinaibig niya ang isang lalaki para lang makalapit sa pamilyang gusto niyang paghigantihan. Hindi ko maitatanggi ha, pati ako kinabahan sa bawat episode. At sakto namang nabasa ko itong sulat ng ating letter sender dahil tungkol din ito sa paghihigante. Pero this time, paghihiganti ng kanyang ama laban sa mga aswang noon. Kaya talagang nasabik akong basahin ang kwentong ito, pero alam nyo ba, kabaliktaran ang nangyari rito. Curious na ba kayo kung bakit? Yan ang aalamin natin mamaya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Lalo na sa mga nagpapadala ng kanilang shoutout videos. Grabe, solid talaga kayo mga katakip silim. Maraming salamat po ulit. Mars, bakit mo naman basta-basta pinati ng lalaking yan dito? Hindi pa natin siya lubusang kilala, baka mamaya aswang din yan. Nay, mukha ba yung aswang? Tingnan mo naman, sobrang gwapo niya. Parang nga siyang anak mayaman eh. Mukhang tayo lang siya rito. Tsaka tingnan mo, may mga sugat siya. Iniisip ko nga na baka napagdiskitahan lang siya dahil sa itsura niya. Kaso wala naman siyang maalala bukod sa pangalan niya. Ay, yun nga ang pinagtataka ko anak. Kung totoong may amnesia ang lalaking yan, di sana, hindi niya rin matanda ng pangalan niya. Nay naman eh. May ganun talaga. Baka na-trauma lang siya sa nangyari sa kanya. Hindi man ako sigurado kung ano talagang nangyari at kung sinong bumugbog sa kanya. Sigurado akong grabe ang dinanas niya roon sa kagubatan. Ay, ewan ko ba anak. Pero bakit masama ang kutob ko sa kanya? Bakit pakiramdam ko hindi siya mapagkakatiwalaan? Pag po kayong mag-alala, Nay. Sa oras na gawan niya tayo ng masama, ako mismong papatay sa kanya. Sabi nila, kung sino pa raw ang matatalino, pagdating sa pagmamahal sila pa ang nagiging bobo. At kung sino pa ang mababait, sila pa ang naaabuso. Makapangyarihan ang pagmamahal kahit ang taong matapang sa lahat ng bagay at pusong bato, nagiging marupok. Natutunaw kapag nagmahal ng totoo. Ikaw ba? Minsan ka rin bang naloko ng isang taong akala mo totoo sa'yo? Paki-comment nga kung nakarelate ka, excited kaming basahin ito. At kung ikaw ay nasasabik marinig ang kwento natin ngayong araw, tara na't sabay-sabay nating pakinggan ang kwentong ito hanggang dulo. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig sa Kwentong Takip Silim, lalo na po sa inyo Miss Neri. Ako po si Sari, 35 anyos at kasalukuyang nakatira dito sa Samar. Ako ay anak ng magaling na albularyo at manunugis. Ang aking ama ay isang albularyo at ang aking ina ay manunugis ng aswang. Naisipan kong ibahagi ang kanilang kwento sa kadahilan ng gusto kong maipagdiwang ang kanilang 35 taon ng pagsasama
at maipaalala ang kanilang mga pinagdaanang hirap, sakripisyo at kabayanihan bilang mag-asawa sa gitna ng mga panganib na kanilang hinarap. Isusulat ko po ang kwentong ito na parang ang tatay ko mismo ang nagkikwento base sa kabuuan ng ikunento niya sa akin. Para mas maunawaan niyo ang lahat ng pinagdaanan niya mula sa simula ng kanyang kwento hanggang sa pagpasok ni nanay sa buhay niya. Becky ang tatay ko, pero hindi ko yon ikinahiya. Buong puso ko siyang tinanggap dahil wala yon kung ikukumpara sa kung paano siya naging ama sa amin ng kapatid ko. Napakabait niya, responsable, at mapagmahal na ama at asawa sa pamilya niya. Doon pa lang, napakaswerte na namin na siya ang aming ama. Dahil kahit ano pa ang pagkatao niya, ipinakita niyang kaya niyang magmahal, mag-alaga, at maging tunay na haligi ng aming pamilya. Kaya nung ikinuwento niya sa akin na na-inlove pala siya sa isang lalaki noon, natawa na lang ako. Pero nang ikwento niya kung paano niya nakilala ang nanay ko, doon ako kinilig at namangha. Pero sobra din akong natakot nang ikwento din niyang muntik na silang mamatay sa kamay ng mga aswang. Hoy mga te! Bakit niyo ba pinagtitinginan itong si Dante, ha? Wala na ba kayong magawa sa buhay ninyo? Umalis ka kayo dito? Nakakaloka kayo. Mars, relax lang. Hindi ko naman sila pinapansin. Kaya huwag ka na magalit dyan. Pasensya ka na Dante, ha? Sadyang haliparot lang talaga ang mga babaeng yon. Nakakairita. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob. Gusto mo bang masahihin kita? Ay nako, ayan ka na naman eh. Pampalubag loob ba yan, ha? Hindi, Mars. Gusto lang talaga kitang alagaan. Kung ginagawa mo lang yan para magpasalamat, wag na. Sapat na yung tinutulungan mo kami ni nanay sa gawaing bahay. Masaya na ako doon, Dante. Sigurado ka bang masaya ka na doon? O may isa pang bagay na mas magpapasaya pa sa'yo? Ano bang sinasabi mo, Dante? Gusto kita, Mars. At kung papayag ka, gusto kita maging nobya. Ano? Nobya? Ikaw naman, Dante, ha? Natuto ka ng magbiro. Huwag kang ganyan. Seryoso, Mars. Niligtas mo buhay ko. Tinanggap mo ako dito sa bahay niyo. Kahit hindi mo ako kilala. Hindi ka mahirap mahalin. Kaya sana hayaan mo akong gawin yon. Naririnig mo bang sinasabi mo, Dante? Becky ako. Hindi ako babae. Alam ko. At ano naman kung Becky ka? Wala akong nakikitang problema doon, Mars. Ikaw pa rin yan, Mars. Ang taong gusto kong mahalin at alagaan. Paano naman ako nakakasigurong hindi mo ako sasaktan? Marami pa namang magagandang babae dyan. Mars, alam kong mahal mo rin ako. Kaya sana pagkatiwalaan mo ako. Ano kasi, Dante? Ano? Payag ka bang maging nobya ko, Mars? Kung ako lang, Dante. Oo, yes na yes. Pero si nanay, kailangan ko pa siyang kausapin tungkol dito bago ako magdesisyon. Alam mo namang hanggang ngayon, hindi pa rin okay sa kanya na nandito ka. Pero naiintindihan ko naman siya eh. Ayaw niya lang masaktan ako. Sa tingin mo ba sasaktan kita, Mars? Hindi mo naman yata ako mahal eh. Hindi sa ganun, Dante. Aaminin ko, mahal kita. Pero natatakot akong baka hindi tayo matanggap ni nanay. Ayoko mag-away kami. Ganito na lang. Itago na lang muna natin ang relasyon natin sa kanya. Hanggang sa maging handa ka. Handa naman ako maghintay sa iyo eh. Basta pumayag ka lang na maging nobya ko. Sige na nga. Pero, ipangako mo na hindi mo ako sasaktan, ha? First love kasi kita eh. Pangako yan, Mars. Mahigpit kong niyakap si Dante noon at napaiyak ako sa tuwa dahil sa ikalawang pagkakataon, may lalaking tumanggap at nagmahal sa akin matapos pumanaw ang aking ama. Si tatay lang kasi ang tanging tumanggap sa akin ng buo kung sino at ano talaga ako. Ikumpara sa nanay ko na may pag-aalinlangan at pagtutol sa pagiging beke ko. Dahil lang sa ayaw niyang masaktan ako pagdating ng araw. Eh hindi ko masisisi ang sarili ko kung bakit bigla ko nang hina sa mga narinig ko mula kay Dante. Sa sobrang gwapo at bait niya, sino ba ang hindi mahuhulog?
Pagkalipas ng ilang araw, pinaramdam sa akin ni Dante ang pag-aalaga at talagang maasikaso siya habang nanggagamot ako ng mga pasyente. Hanggang sa isang gabi habang nasa hapagkainan kami at naghahapunan, pasimple siyang kumikindat sa akin kapag hindi nakatingin si nanay sa kanya. Hindi ko maiwasang mapangiti na siya namang nagpakunot noo kay nanay dahil sa hindi ko pakikinig ng mabuti sa sinasabi niya. Ay nako, ang hirap talaga kapag may reklamador at maarte kang kapitbahay. Lahat na lang bawal eh. Akala mo naman mayaman, ayaw mausukan. Anong nakakatawa doon, Marcelo? Nay naman eh. Huwag niyo nga po akong tawagin ganyan. Mars po, Nay. Mars. Aba, ay bakit naman hindi? Yan naman talaga ang totoong pangalan mo, di ba? Si nanay talaga oh. Nakakahiya kay Dante. Kanina pa kasi ako daldal ng daldal dito, hindi ka naman yata nakikinig. At kanina ko pa napapansing panay ang tawa mo. May nakakatawa ba sa sinasabi ko? Nay, huwag niyo na po kasing patulan. Mas stress lang po kayo. Ay, paano ba naman kasi itong si Lorna? Akala mo kung sinong mayaman. Lagi na lang nagrereklamo sa tuwing nagpapausok ako sa bakuran, wala naman siyang hika. Tsaka dadami ang lamok sa gabi kapag hindi ako nagpapausok tuwing hapon. Teka, si Aling Lorna po palang tinutukoy ninyo? Oo, siya nga. Naku, Nay. Usap-usapan po sa baryo natin ang pag-alis niya rito. Kukunin daw po siya ng anak niya na nagtatrabaho sa Maynila. Kaya wala ka na magiging problema. Saan mo naman nakuha ang chismis na yan? Si nanay naman, parang hindi ko kilala. Siyempre, sa mga chismosa nating kapitbahay. Aba, kung totoo man yung sinasabi mo, ay mabuti naman at wala na akong sakit sa ulo. Kaya nga po, wag na kayong ma-high blood dyan. Masisira lang po ang beauty ninyo. Ang ganda pa naman ng nanay ko. Ay sus, pinobola mo na naman ako. Nako, hindi po, Nay. Totoo po ang sinasabi ko. Di ba, Dante? Siyempre naman. Kanino ka pa ba magmamana? Di kay Aling Carlota. Ay, magpapahinga na nga ako. Pakiligpit na lang itong mga pinggan at ako nang maghuhugas bukas pagkagising ko, ha? Okay lang po ba kayo, Nay? Pagod ako at gusto ko lang magpahinga. Ay, maiwan ko na kayo rito. Pagkapasok ni nanay sa kwarto, napabuntong hininga na lang ako habang napatingin kami ni Dante sa isa't isa. Kahit hindi sabihin ni nanay, ramdam kong ayaw niya talagang manatili si Dante sa bahay. Kaya iniiwasan niya rin itong kausapin. Sobra akong nahirapan noon, lalo na nang maging kami ni Dante. Naiintindihan ko naman kung bakit siya nagdududa. Bigla na lang kasi naming nakita si Dante sa gitna ng kagubatan habang naghahanap kami ng halamang gamot na gagawin kong pamahid. Sugatan siya at walang malay, kaya hindi ko na nagawang pabayaan pa siya roon. Hindi lang dahil gwapo siya, kundi dahil talagang nakakaawa ang kalagayan niya noon. Wala naman daw siyang maalala maliban sa pangalan niya, kaya napagdesisyonan kong patuloyin muna siya sa bahay noon dahil wala siyang ibang mapuntahan. Yun ang bagay na hindi sinang-ayunan ni nanay noon. Pasensya ka na, Dante. Wala lang sa mood si nanay. Uminit kasing dugo niya kay Aling Lorna eh. Napaka-arte rin kasi ng matandang yun. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong iniiwasan ako ni Aling Carlota. Dahil hindi niya gustong nandito ako. Dante, mabait naman si nanay. Kaso nga lang, overprotective. Ayaw niya kasing masaktan ako. Alam mo na, unikaihan niya ako, kaya ingat na ingat siya. Pero paano yan, Mars? Nobya na kita. Hanggang kailan ba natin itatago ang relasyon nating dalawa? Hindi ko rin alam, Dante. Pero hayaan mo, kakausapin ko si nanay para makumbinsi ko siyang bigyan ka ng pagkakataong patunayan ng sarili mo na malinis ang intensyon mo sa akin. Dahil yun naman ang totoo, di ba? Oo naman. Handa rin ako maghintay kahit gaano pa yung katagal. Sus, ikaw talaga. Nakukuha mo na naman ako dyan sa matatamis mong salita. Kumain ka na nga lang dyan. Napatawa niya ako noon habang kumakain sa mesa. Pero sa totoo lang, pilit ko lang pinapagaan ang loob ko noon, Miss Neri. Hanggang sa natapos na nga kaming kumain at nagboluntaryo naman si Dante, na siya na raw ang magliligpit at maghuhugas ng pinggan, kaya mas lalo akong humanga sa kanya noon.
Sige na, mahal. Magpahinga ka na. Ako nang bahala dito. Kaya ko na to. Teka. Anong mahal? Simula ngayon, mahal lang itatawag ko sa'yo. Di ba nga nobya na kita? Dante, baka pwedeng Mars pa rin ang itawag mo sa akin. Baka kasi madulas tayo sa harapan ni nanay. Alam mo naman na hindi ka pa okay sa kanya, hindi ba? Kaya sana'y maintindihan mo. Okay, sige. O sige na, magpahinga ka na. May mga pasyente ka pa bukas. Sigurado ka, Dante? Oo nga, sige na. Ako nang bahala dito, mahal na Reyna. Kinilig naman ako sa sinabi ni Dante. Pakiramdam ko, tinuturing niya akong Reyna. Namiss ko ang pakiramdam na yon dahil yon ang ginagawa ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Niyakap ko siya ng mahigpit bago ako naglakad papasok sa aking kwarto. Pagkapasok ko naman sa aking kwarto, humiga na ako sa aking kama. Pero sa mga oras na yon, napapangiti pa rin ako habang nakatitig sa kisame. Dahil sa pagtrato niya sa akin noon, hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Hindi ko naman akalain na sa kalagitnaan ng pagtulog ko, mapapanaginipan ko ang karumal-dumal na nangyari sa tatay ko 5 taon na ang nakalipas. Kitang-kita ko noon kung paano siya pinatay ng walang awang aswang habang nasa likuran kami ng bakuran ni nanay noon. Pigil hininga kami pareho habang umiiyak sabay takip pa sa bibig. Halimaw! Balang araw! Mauubos din ang lahi ninyo, Dimas! Tumahimik ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko. Ngayon, harapin mo na ang kamatayan mo, Rodrigo. Tay! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ng aswang. Si tatay, nay! Si tatay! Kita ko kung paano siya nilapan ng aswang at dinukot ang puso niya tsaka kinain. Walang kapantay ang sakit na naramdaman ko nang masaksihan ko kung paano pinatay ng aswang ang aking ama. Wala ko nagawa kahit na galit ako noon dahil sa takot na baka kami ng nanay ko ay patayin din ng halimaw. Doon nagsimula ang kagustuhan kong maghiganti laban sa mga aswang. Matapos ang eksenang yun, bigla na lang nag-iba ang panaginip ko. Nakita ko si tatay sa gubat. Nakasuot ng puting barong at naglalakad papalapit sa akin. Nanlambot naman ang puso ko noon at agad akong tumakbo papalapit sa kanya. Tay! Sobrang namiss ko po kayo, tay. Anak, mag-iingat ka. Nanganganib ang buhay mo. Nanganganib. Tay, ang dami ko na pong napatay na aswang. Kaya huwag po kayong mag-alala. Kaya ko pong protektahan ang sarili ko. Pero patawarin niyo po ako kung hanggang ngayon hindi ko pa rin nahahanap ang aswang na pumatay sa inyo. Pero sisiguraduhin kong magbabayad siya, tay. Magbabayad siya sa ginawa niya sa'yo. Tay! Tay! Napabalikwas ako ng bangon nang biglang naglaho sa panaginip ko si tatay. Kasabay ang pag-ihip ng hangin. Pawis na pawis ang buong katawan ko at dun ko napagtanto na panaginip lang pala ang lahat. At sa panaginip na yon, binalaan niya akong nanganganib daw ang buhay ko kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Napatingin naman ako sa liwanag ng araw na tumama sa pader galing sa siwang ng kawayang bintana. At dun ko napagtanto na umaga na pala nang marinig ko ang tilaok ng mga manok sa aming bakuran. Agad naman akong lumabas ng kwarto at nadatan ko si Dante na nakatayo sa sala habang nakatitig sa lamesa kung saan nakalagay ang mga kagamitan at halamang gamot ko sa panggagamot. Katabi noon ang maliit kong altar na may mga kandila at halamang gamot. Halatang malalim ang iniisip niya habang seryosong nakatitig doon. Pero nang narinig niya ang yabag ko,
bigla siyang nagulat at napalingon sa akin. Gising ka na pala. Oo, Dante. Ikaw, ayos ka lang ba? Parang nakakita ka naman ng multo. At ang seryoso mo namang makatitig dyan sa altar. Wala naman, napaisip lang ako. Tungkol saan? Tungkol sa'yo. Sa akin? Oo. Hindi ko kasi maiwasang magtaka. Totoo bang mga naririnig ko tungkol sa'yo, Mars? Anong naririnig mo? Na bukod sa panggagamot, manunugis ka raw ng aswang. Oo, Dante. Pero may malalim na dahilan kung bakit ko ginagawa yon. At sa totoo lang, marami na akong napatay na aswang. Marami? Totoo ngang pumapatay ka ng aswang? Oo. At nararapat lang yun sa kanila. Sinira nila ang masayang pamilya ko. Anong ibig mong sabihin? Dahil isa sa kanila ang pumatay sa tatay ko. 5 taon nang nakakalipas mula nang makita ko kung paano siya lapain ang halimaw na yon sa harapan namin ni nanay. Ang aswang na nagngangalang Dimas. Baka naman kasi may ginawang kasalanan ng tatay mo sa kanila kaya pinatay siya. Hindi ka ba napapaisip kung bakit sa dami ng tao dito sa baryo? Tatay mo pang napiling patayin ng mga aswang? Huwag mo sanang masamain ha. Nakakapagtaka lang kasi. Ipinaglalaban lang ni tatay ang tama. Pinoprotektahan lang ni tatay ang mga tao sa baryo dahil siya lang ang may lakas ng loob na gawin yon. Kaya napatay niya ang asawa ni Dimas. Ibig sabihin lang noon, sinisingil ang pamilya niyo sa kasalanan ng tatay mo. Alam mo Mars, ganyan talagang nangyayari sa mga taong matapang. Namamatay sa huli. Teka. Sinasabi mo bang mali ang ginawa ng tatay ko, Dante? Hindi naman sa ganon. Siyempre nag-aalala lang ako sa'yo. Ayoko matulad ka sa tatay mo. Huwag kang mag-alala, Dante. Kaya kong sarili ko. Kaya ko silang labanan. Ipinangako ko sa sarili ko noon na uubusin ko ang mga aswang na makakasalubong ko. Pero paano mo nga ba sila nalalabanan? Kahit albularyo ka. Ordinaryong tao ka pa rin naman, di ba? Itong kwintas na ito, may orasyon mula sa libro ni tatay. Ito ang nagsisilbing protection ko laban sa kanila. At ito rin ang nagiging lakas ko para higitan pa ang lakas nila. Libro? Anong libro ba yan? Pwede ko bang makita? Pasensya na ha. Curious lang talaga ako. Pero kung hindi naman okay sa'yo, ayos lang. Naiintindihan ko. Hindi. Okay lang. May tiwala naman ako sa iyo eh. Sige. Ipapakita ko sa iyo ang libro. Pero ipangako mo munang huwag mong sasabihin kahit kanino. Wala pang nakakaalam nito maliban kay nanay. At ngayon, ikaw. Pangako. Makakaasa ka, mahal ko. Dahan-dahan akong lumapit sa aparador at binuksan ang kahong matagal kong itinatago. Saglit akong napatingin sa kanya noon, tsaka huminga ng malalim. Bago binuksan ang kahong yon, alam kong nakakainis ang desisyon kong iyon, Miss Neri, at tinuturing ko yung pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko, ang magtiwala sa isang tao dahil lang mahal ko siya at doon talaga nagsimula ang pagbagsak ko. Ito ang libro ni tatay. Dito nakasulat ang mga orasyon at ritual na ginagamit ko. At itong punyal naman ang ginagamit ko kapag bumapatay ako ng aswang. Kaya pala. Ha? Wala. Ibig mo sabihin, kakaibang punyal na yan. Parang maraming dugo nang dumikit dyan. Marami na talaga. Dahil hindi ko na mabilang ang mga aswang na napatay ko. Hindi na kapagtatakang nakakapatay ka ng aswang gamit yan. Siguro, galit na galit sa'yo ang mga aswang ngayon. Wala akong pakialam kung galit sila, no? Dapat lang yun sa kanila. Pero hindi ka ba natatakot na may magiganti sa'yo? Kahit pa balikan kanila isa-isa? Hindi ako natatakot, Dante. Hindi ako natatakot sa kanila. Sa katunayan, hanggang ngayon,
Hinahanap ko pa rin ang aswang na pumatay sa tatay ko. Saglit na namuo ang katahimikan naming dalawa sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Hanggang sa narinig ko na lang ang boses ni nanay sa labas, kaya agad kong binalik ang punyal at libro dahil siguradong magagalit siya kapag nalaman niyang ipinakita ko yun kay Dante. Pero kaya ko lang naman ginawa yun noon dahil ayokong isipin ni Dante na wala akong tiwala sa kanya. Lalo na't may relasyon na kaming dalawa noon at pinaramdam naman niya sa akin ang pagmamahal na akala ko noon ay totoo. Nay? Oh, para ka namang nakakita ng multo. Akala ko po kasi tulog pa kayo. Ako? Tulog pa. Ako nga itong maagang nagigising sa inyo. Siya nga pala. Umutang muna ako ng bigas kay Aling Portia. Wala na kasi tayong maisasaing. Paano ba naman? Nag-ampon ka pa ng isa. Nay, wag na po kayong mag-alala. Ako na pong bahala. May pasyente naman po akong darating mamaya. O siya, utusan mo muna yang sa Dante na kumuha ng tubig sa poso. Mauubos na kasing laman ng tapayan. Opo, sige po. Ako na pong bahala. Hindi ko naman nagustuhan ang sinabi ni nanay noon, pero pilit ko na lang pinapakalma ang sarili ko dahil baka magtalo pa kami. Nang makalabas si Dante, agad naman siyang nagsalita sa harap ko. Marcelo? Ngayon naman, Mars na lang po. O siya, Mars, anak, may tatanong lang ako sa'yo. Ano po yun, Nay? Hanggang kailan mo balak patirahin niyang si Dante rito? Nay naman, alam niyo naman po ang sitwasyon niya ngayon, di ba? Hindi ako tanga, Mars. Matanda na ako pero hindi pa ako bulag. Alam kong may gusto ka dyan sa lalaking yan, bukod sa naaawa ka sa kanya. Pero anak, ikaw lang ang inaalala ko. Ayokong pagdating ng araw, yung lalaking yan ang ikakasira mo. Nay naman, wala naman pong ginagawang masama si Dante eh. Nakikisama naman po siya ng maayos sa atin, di ba? Gumagawa naman po siya ng gawaing bahay. At saka, Nay, hindi ko po talaga nagustuhan ang sinabi niyo kanina. Hindi ko po ampun si Dante. Tsaka, kung sakaling bumalik na ang alaala niya, uuwi rin naman siya sa kanila. Ewan ko pa pero kinukutuban talaga ako, anak. Hindi ko kayang magtiwala sa kanya at ayokong magtagal pa siya rito sa bahay. Napabuntong hininga na lang ako noon dahil simulat sa pool ay ramdam ko na talagang ayaw ni nanay kay Dante. At mas lalo akong nahirapang maghanap ng tiyempo para ipagtapat sa kanya ang relasyon namin ni Dante noon. Naiisip niyo lang po yan dahil hindi niyo pa siya lubos na kilala. At ikaw, kilala mo na ba talaga siya? Nay, Mars, makinig ka sa akin. Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Ayokong matulad ka sa tatay mo. Lalo na ngayon. Maraming aswang ang galit sa'yo kaya hindi malabong balikan ka nila. Nay, naiintindihan kita. At salamat sa pag-aalala. Huwag po kayong mag-alala. Kakausapin ko po si Dante tungkol sa pamilya niya. Kung may naaalala na ba siya, nang sa ganoon, pwede na siyang bumalik sa kanila. Hindi na sumagot si nanay sa sinabi ko at nakita ko siyang napailing noon. Tahimik naman kaming nag-almusal. Hanggang sa natapos kaming kumain, hindi rin nagtagal, nagdatingan na rin ang mga pasyenteng magpapagamot sa akin. Kaya abala ako buong araw. Habang si Dante naman ay natatanong ko sa bintana habang abala sa pagsisibak ng kahoy na gagamitin namin sa pagluluto. Saglit ko siyang tinitigan noon pero wala naman akong napansing kakaiba sa kanya. Bukod sa napakagwapo niyang itsura. Kaya hindi ko alam kung bakit gano'n na lang kasama ang tingin ni nanay sa kanya. Kinagabihan, sabay-sabay kaming naghapunan ni nanay habang tahimik lang si Dante sa gilid at paminsan-minsang tumutulong magsali ng pagkain. Hindi rin gaanong nagsasalita si nanay kaya ramdam ko talaga ang ilang sa pagitan nilang dalawa hanggang sa natapos kaming kumain. Nay, galit po ba kayo sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Tungkol po kanina, pinagtanggol ko po si Dante.
Kalimutan mo na yun, anak. Siguro nga tama ka. Mabuting tao si Dante. At wala akong karapatang husgahan siya. Pero buong buhay ko, hindi pa nagkamali ang kutob ko kaya nag-aalala pa rin ako sa'yo. Mag-ingat ka na lang sa lalaking yan. Sige na, magpapahinga na ako. Pagod ako. Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi ni nanay noon at nakita ko naman si Dante na abala sa paghuhugas ng pinggan habang nakatingin sa akin. Gulong-gulo ang isip ko noon, Miss Neri, pero mas nagibabaw sa akin ang kabutihang ipinapakita ni Dante. Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka na. Pero Dante, nakakahiya naman. Ikaw na naman ang naguhugas. Ako na lang sana dyan. Nakakahiya? Akong dapat mahiya sa'yo. Dahil ang sabi ng nanay mo, ampun mo raw ako. Pasensya ka na kay nanay ha. Alam kong nasaktan ka sa sinabi niya kanina. Ayos lang yon. Ang importante naman sa akin magkasama tayong dalawa. Ayan ka na naman. Nahuli mo na naman ang kiliti ko. Seryoso ako, Mars. Mahal kita. Mahal din kita, Dante. Alam ko. O sige na, magpahinga ka na. Sige. Good night, Dante. Nakangiti akong pumasok ng kwarto noon pagkatapos kong marinig ang sinabi ni Dante. Pero sa kabilang banda, naiisip ko pa rin ang sinabi ni nanay kanina habang napabuntong hininga na lamang ako at napatingin sa kisame hanggang sa makatulog ako. Bigla naman ako nagising nang marinig ang malakas na sigaw ni nanay sa labas. Pagkalabas ko, hindi ko nakita si Dante sa higaan niya pero hindi ko pinansin agad yon hanggang makarating ako sa bakuran. Nay! Ano pong nangyari? Diyos ko, tingnan mo anak. Ang mga manok natin, balahibo na lang ang natira. Diyos ko, sinong may gawa nito? Shoota! Sigurado akong aswang lang ang may kakayahang gawin nito. Ibig sabihin, may aswang na namang nakapasok sa baryo natin. Oo anak, Diyos ko, naubos lahat ng manok natin. Pero, bakit hindi ko man lang naramdaman ang presensya ng aswang na ito? Ganun ba siya kagaling magtago? Anak, nag-aalala ako na baka ikaw palang pinupuntarya nila dahil sa ginawa mong pagpatay sa grupo ng aswang doon sa San Rosario. Baka ikaw ang hinahanap nila kaya sila nandito sa baryo natin. Sandali, Nay. Kailangan kong matukoy kung sino ang aswang sa baryong ito. Kailangan kong magsagawa ng ritual dahil mukhang may ginagamit na panangga ang aswang na ito. Imposible kasing hindi ko agad maramdaman ang presensya niya dito sa baryo. Agad akong bumalik sa loob ng bahay para maisagawa ang ritual na itinuro sa akin ng tatay ko noon. Isang ritual para mabasag ang panangga ng aswang at sa pagkakaalam ko, matataas na uri lang ng aswang ang kayang gumawa raw ng ganoon. Kaya hindi ko maitatangging isang malaking banta ito sa akin, pati na rin sa buong baryo namin. Mabilis akong napaluhod sa sahig at agad nilatag ang pulang tela na ginagamit ko sa ritual. Inabot ko ang maliit na kahon sa ilalim ng lumang aparador namin kung saan ko itinago ang mahiwagang punyal at ang lumang librong iniwan ni tatay. Ang librong naglalaman ng mga dasal at ritual na nagpapalakas sa kapangyarihan ko laban sa mga aswang. Pero agad akong natigilan ng bumungad sa akin ang walang lamang kahon. Hindi. Hindi maaari. Nay! Nay! Bakit? Anong nangyari? Nawawala ang punyal ko. Pati ang libro ni tatay. Ano? Dito ko lang itinago yun. Walang ibang nakakaalam kundi tayo. Ay Diyos ko, ibig sabihin, may nakapasok dito sa bahay natin kagabi. Pero bakit wala man lang akong narinig? Walang kahit kaunting gulo dito sa bahay. At kahit kaunting ingay, wala. Pero hindi yun mawawala kung walang kukuha. Biglang nanlamig ang bukong katawan. Hindi ordinaryong bagay ang nawala. Ang librong yun ang naglalaman ng mga sinaunang dasal at ritual na ginagamit ko upang mapalakas ang aking kapangyarihan. Samantalang ang mahiwagang punyan naman ang tanging sandatang kayang tumagos sa puso ng mataas na uri ng aswang.
Talaga bang tayo lang dalawang nakakaalam? O may iba ka pang pinagsabihan? Si Dante? Pinakita ko ito sa kanya kahapon. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang hinala ko, anak. May masama siyang binabalak sa'yo. Manlulokong lalaking yon. Posibleng ang aswang siya. Pero hindi ko naman siya naamoy, Nay. Walang kahit kaunting amoy ng aswang sa dugo niya. Hindi maaari. Hindi niya ako pwedeng yukohin. Ikaw nang may sabi na may panangga ang aswang na yan. Kaya huwag ka nang magbulag-bulagan pa. Nasaan si Dante? Hindi ko rin alam. Pero malakas ang kutob kung may kinalaman siya sa nangyari, anak. Bigla namang umihip ang malamig na hangin sa loob mismo ng bahay kahit sarado ang mga bintana. Nakaramdam ako ng kaba sa unang pagkakataon dahil isa lang ang ibig sabihin nun. Ginagamit na ng aswang ang libro ni tatay laban sa akin. Nakita kong lumiliwanag ang kwintas ko at ilang segundo lang nabasag ang bato. At yun ay dahil binabaliktad niya ang ritual na ginawa ko rito. Ang mga dasal na ginamit ko kaya nawala ng kapangyarihan ang kwintas ko. Napatingin naman ako sa papel na nakalagay sa mesa na nagsasabing kung gusto ko raw mabawi ang punyal at libro, kailangan kong pumunta sa kakahuyan ng mag-isa at ang sulat na iyon ay may nakalagay pang mahal kong Mars. Doon na namuo ang galit ko na magkahalong sakit na nararamdaman ko nang makumpirma kong si Dante nga ang may gawa ng lahat ng ito. Napakuyom na lang ang kamao ko sa galit. Galit na galit ako sa sarili ko noon dahil nagpaloko ako, nagpauto ako, at naniwalang may lalaki pang kayang magmahal sa akin kahit beke ako. Walang hiya ka, Dante! Niloko mo ko! Pinaniwala mo ko, mahal mo ko! Anak, anong ibig mong sabihin? Nay, sorry po kung naglihim po ako sa inyo. May relasyon po kami ni Dante, Nay. Ano? Anong sinasabi mo, anak? Totoo po, Nay. May relasyon po kami ni Dante. Akala ko mahal niya talaga ako. Pero ngayon nakumpirma ko ngang siya nga ang may gawa. Siya ang sumulat nito. Diyos ko, nagpaloko ka sa lalaking yon. Kaya pala kahit anong payo ko sa'yo, hindi mo kayang paalisin ang lalaking yon. Kailangan ko pong pumunta sa kakahuyan. Kailangan niyang magbayad sa ginawa niya sa akin. Kailangan kong mabawi ang libro at punyal! Teka! Sandali lang! Anak! Mahigpit kong binunot ang bolo mula sa sakuban na nakalagay sa kusina. Saka winasiwas ito at mabilis na naglakad palabas ng bahay. Ngunit bago pa ako makaalis, sinundan ako ni nanay kaya napatigil ako noon. Sasama ako, anak! Sasamahan kita! Hindi pwede mag-isa ka lang! Paano kung mamatay ka niya? Ang gusto ni Dante, ako lang daw mag-isang pupunta. Huwag po kayong mag-alala. Kaya kong sarili ko, Nay. Ayoko mapahamak pa kayo. Kaya pakiusap po. Manatili po kayo rito. Anak, wala sa iyo ang punyal. Pati ang libro ng tatay mo. Ang kwintas mo wala ng bisa. Malalakas ang mga aswang. Anong laban mo, anak? Nay, Amazona yata itong anak ninyo, no? Magtiwala po kayo sa akin. Tuturuan ko lang po ng leksyon ang lalaking yon. Hindi lang punyal at libro ang ninakaw niya. Winasak din niya ang puso ko. Papayag lang akong umalis ka. Kung maipapangako mo sa akin na uuwi ka ng ligtas. Pangako po, Nay. Sige na po. Aalis na po ako. Hindi na ako lumingon pa kay nanay matapos kong sabihin ang pangakong yon. Mahigpit kong hawak ang bolo habang mabilis ako naglalakad palabas ng bakuran. Habang papalapit ako sa kakahuyan, mas lalo kong nararamdaman ang galit at sakit na bumabalot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit noon, ang pagkawala ng libro at punyal
o ang katotohanang niloko ako ng lalaking unang minahal ko. Pumasok ako sa gitna ng kakahuyan hanggang sa makarating ako sa lugar na halos wala ng sinag ng buwan na tumatama. Napakatahimik ng paligid. Tanging tunog lang ng hangin at mga dahon ang maririnig. Dante! Lumabas ka! Alam kong nandito ka. Huwag kang duwag! Harapin mo ko! Hindi mo na kailangang magtago pa. Nakuha mo ng gusto mo, hindi ba? Nasaan ang libro at punyal ko? Magpakita ka, Dante! Namiss mo ba ako, mahal ko? Huwag mo kong tatawagin ganyan. Sinira mong tiwala ko sa iyo. Minahal kita, Dante. Pero niloko mo lang pala ako. Ang bilis mo kasing naniniwala, Mars. Ang dali mong mauto. Hindi ko akalain na ang magaling na albularyo, ang mamamatay aswang na tulad mo, ay madali lang palang pabagsakin. Madali lang palang utuin. Kaya ngayon, mamamatay ka na. Katulad ng ginawa ng ama ko sa iyong ama! Anong sabi mo? Ama mo ang pumatay sa tatay ko? Tama! Magaling ka talaga, Mars. Sayang lang dahil mamamatay ka na. Walang iya kayo! Iharap mo sa akin ang ama mo! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Sumabog ang dibdib ko sa galit pagkatapos ng mga narinig ko. Pero may kakaiba. Parang biglang bumigat ang katawan ko. Parang hinihigop ang lakas ko. Naalala ko ang kwintas ko na nabasag. Naalala ko ang ritual na binabaliktad. Ramdam mo na, no? Yung unti-unting pagkaputol ng lakas mo. Mga hayop kayo! Anong ginawa mo? Ano pa ba sa tingin mo, mahal ko? Hindi! Hindi! Papatayin kita! Walang iyak ka! Ah! Sumugod ako dahil sa sobrang galit ko noon kahit nanginginig ang tuhod ko. Hawak ko ang bolo, pero parang mas mabigat ito ngayon. Parang hindi ko na kontrolado ang sarili kong katawan. Winasiwas ko ang bolo para tagain siya pero hangin lang ang tinatamaan ko dahil sa sobrang bilis niya. Shoot! Hindi! Nasaan ka? Huwag kang duwag! Masyado kang mabagal! Kaya ako nang tatapos! Ah! Ang sakit! Ah! Sabi ko naman sa'yo, magiging katulad ka rin ng tatay mo! Napalud ako sa sobrang sakit nang tumama ang punyal sa likod ko mula itaas pababa. Sa huling lakas, sinubukan kong itaas ulit ang bolo. Pero bago ko pa magawa yon, sinundan pa rin niya ng pahabang hiwa ang likod ko. Kaya tuluyan akong bumagsak sa lupa. At bago tuluyang magdilim ang paningin ko, may narinig akong sigaw ng babae sa malayo. Yun lang ang tanging naaalala ko sa mga sandaling yon, Miss Neri. Nagising na lang ako sa isang silid na gawa sa kawayan ng pader at amoy halamang gamot. Bagay akong gumalaw pero naramdaman ko noon ang sakit ng sugat sa likod ko kaya napangiwi ako. Hanggang sa may nagbukas ng pinto ng kwarto at bumungad sa akin ang matandang babae na tansya ko ay 70 years old pataas ang edad. Nakasuot ito ng lumang duster na kupas na sa tagal ng gamit. Maluwag at halos lumulubog na sa kanyang payat na katawan. May nakapulupot na panyo sa ulo niya at ilang hibla ng puting buhok ang sumisilip sa gilid ng tela. Maamo ang kanyang mukha at nakangiti siyang naglakad papalapit sa akin. Salamat sa Diyos at gising ka na. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Sino po kayo? Nasaan po ako? Bakit ako nandito? Ako si Claring o tawagin mo na lang ako Lola Claring.
Nakita ka namin ng aking apo sa kakahuyan kahapon ng umaga habang walang awang pinapatay ng lalaking aswang. Kaya hindi na nagdalawang isip si Liway na tugisin ang aswang na yon para mailigtas ka. Saglit akong natahimik noon habang inaalala ang buong pangyayari at doon na tumulo ang luha sa mga mata ko. Walang kapantay na sakit ang naramdaman ko noon. Katulad ito ng sakit na naramdaman ko nang mamatay si tatay. Hindi ko akalain na ako mismo ang maglalagay sa sarili ko sa panganib. Hindi ko akalain na nagpapasok ako ng aswang sa buhay ko dahil sa kagustuhang magmahal at mahalin ng isang lalaking akala ko ay totoo. Pero napaisip din ako noon kung bakit nalabanan ng kanyang apo ang aswang na katulad ni Dante. Albularyo din ba siya katulad ko? Albularyo din ba ang matandang kaharap ko na nagpakilalang Lola Claring? Natatandaan ko na po ang lahat. Ang panluloko na ginawa sa akin ng aswang na yon. Ang pagnanakaw niya ng libro at punyal ko. Kinuha niyang lahat sa akin. At akala ko, mamamatay na ako. Pero, niligtas niyo po ako. Maraming salamat po. Si Liway ang dapat mong pasalamatan dahil siya ang walang takot na lumaban sa aswang at napatay ito. Napatay? Paano niya nagawa yun? Magaling na manunugas ng aswang si Liway. Mula pagkabata sinanay na siya ng kanyang ama. Kaya walang dudag na gawa niyang patayin ang aswang na yon. Napatingin ako kay Lola Claring at sa mga sandaling yon, nanaig ang matinding kuryosidad ko. Si Liway, siya ang pumatay sa aswang. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ako, kaya gusto ko siyang makilala. Si Liway po. Nasaan po siya ngayon? Ay, bakit mo siya hinahanap? Gusto ko po siyang makilala. Siya po ang nagligtas sa akin, hindi ba? Kung hindi dahil sa kanya, malamang ay patay na po ako ngayon. Kaya gusto ko pong magpasalamat sa kanya ng personal. O siya, sige. Pagka-uwi niya ipakikilala kita. Nasa katabing kubo pa siya naniningil lang upa sa mga nakatira doon. Naniningil ng upa? Nagpapaupa po kayo? Oo, iho. Pati ang kubong ito ay pinapaupahan niya din. Pero huwag kang mag-alala. Walang bayad dito para sa'yo. Dahil kami naman mismo ang nagdala sa'yo dito. Ang importante ngayon ay ligtas ka, iho. Lola, Mars na lang po ang itawag ninyo sa akin. Hindi po kasi ako komportable sa iho. Masyado pong awkward sa ganda kong ito. Ay, nakaw! Sinasabi ko na nga ba, binabae ka? Sayang naman, iho. Napakagwapo mo pa namang binata. Bagay kayo ng apo ko. Lola naman Tinawag niyo na nga po akong iho. Irereto niyo pa po ako sa apo ninyo. Hindi po babaeng type ko, Lola. Pasensya na po kayo. Ay, oo na. Sige na, Mars. Magpahinga ka muna dito at ako'y maghahanda lang ng ating tanghalian. Sige po, Lola. Salamat po talaga. Walang anuman. Pagkaalis ni Lola Claring, iginahala ko ang tingin sa buong silid. Doon ko na lang binitawan ang lahat ng bigat na kanina ko pa pinipigil. Humagulgol ako at hindi ko na kinaya. Gusto kong tumayo, kumilos kahit paano. Pero hindi ko magawa dahil sobrang hapdi ng sugat ko sa likod ko. Bawat galaw ko ay parang may dumudurog sa akin. Si Dante. Ang ginawa niya sa akin ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Kaya nang malaman kong patay na siya, wala akong naramdamang awa. Galit ang nanaig at isang kakaibang ginhawa. Parang kahit papaano ay nabigyan ako ng katarungan. Napatigil naman ako sa pag-iyak at agad na pinunasan ang mga luha sa mata ko nang bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok si Lola Claring. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya ay isang dalaga. Hanggang balikat ang bagsak niyang buhok. May hawak naman itong mangkok noon. Nakasuot ng simpleng blouse at pantalon na maraming bulsa. Ngumiti siya sa akin at doon ako natigilan.
Hindi ko maipaliwanag noon dahil nga Becky ako. Pero bakit napukaw agad ang atensyon ko sa matimis niyang ngiti at ganda ng kanyang mukha? Mars! Siya nga palang apo ko, si Liway. Siya ang nagligtas sa'yo sa kamay ng aswang. Magandang tanghali sa'yo, Mars. Ako si Liway. Ako naman si Mars. Eto nga pala, lugaw. Niluto ni Lola. Kain ka, para bumalik yung lakas mo. Siya nga pala, kamusta na pakiramdam mo? Ay, Diyos ko. Natitibo na ba ako? Ha? May sinabi ka ba? Wala yun. Okay naman ako pero masakit pa din ang likod ko kapag pinipilit kong gumalaw. Gusto ko pala magpasalamat sa'yo sa pagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, baka kalansay na ako ngayon sa gubat. Utang ko talaga sa'yo ang buhay ko. Wala yun. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Sa totoo lang, muntik na rin ako dun eh. Mataas na uri ng aswangan lalaki yun. Pero syempre, mas magaling pa rin ako kumpara sa kanya. Tama ka. Hindi lang siya ordinaryong aswang. Hindi ko lang agad natukoy habang nasa pamamahay ko siya. Magaling magkubli ng amoy at aura ang walang hiyang lalaking yun. Malamang ginamitan ka nun ng pananggang orasyon. Karaniwang ginagamit lang yun ng matatandang uri ng aswang o yung matagal lang nagtatago sa mga tao. Hindi malabong mangyari yon dahil narinig ko mismo sa bibig niya na siya ang anak ng aswang na pumatay sa tatay ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita. Posible din na siya ang may hawak ng libro ni tatay kaya nawalan ako ng kapangyarihan. Isang malaking pagkakamali talaga ang pinagkatiwalaan ko si Dante. At isang katangahan ang mahalin ko siya. Ano bang motibo ng aswang yun para gawin yun? Siguro, naghihiganti siya tulad ng kanyang ama. Marami na rin kasi akong napatay na aswang noon. Pero ngayon, binawian niya ako ng lakas para malabanan ang aswang na katulad niya. Pinaikot niya ako sa mga palad niya para makuha ang loob ko at magtagumpay siya sa plano niya. Ang tanga-tanga ko talaga. Ay, nangyari nang nangyari. Ang importante ngayon, ligtas ka na at kailangan mo magpagaling. Tama ka. Pero si nanay, nag-aalala ako sa kanya. Siya lang ang mag-isa sa bahay namin. Baka pati siya idamay nila. Hindi pa magaling ang sugat mo kaya hindi ka pwedeng umalis. Paano kung balikan ka ng ibang aswang na kasamahan ng lalaking yon? Pati na yung sinasabi mong ama niya na pumatay sa nanay mo. Malalagay lang ang buhay mo sa peligro. Pero kailangan ako ni nanay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Wala na akong pakialam kung magkaharap man kami ulit ng aswang na yon. Hindi ako natatakot. Papatayin ko siya. Isusunod ko siya sa anak niya. Mga punyeta sila. At sa tingin mo ba sa kalagayan mo ngayon, kaya mong gawin yon? Kung ipipilit mo ang gusto mo, mawawala ng saysay ang pagdala namin sa'yo dito. Kung gusto mo talagang labanan at bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ama mo, ang nangyari sa'yo at mabawi ang ninakaw sa'yo, magpalakas ka muna. Huwag ka munang magpadalos-dalos. Napayuko ako habang iniisip ang sinabi ni Lola Claring. Nakakainis bang aminin pero tama siya. Sa lagay ko noon, ni sarili ko hirap akong protektahan. Paano pa si nanay? Kahit gustuhin kong umuwi agad at sugurin ang mga aswang na yun, wala akong laban habang ganito ako kahina. Kailangan ko munang magpalakas kahit labag sa loob ko. Tama po kayo, Lola. Pasensya na po talaga. Huwag kang mag-alala, iho. Ipagdarasal ko siya. May awa ang Diyos. Tama si Lola. Ang mabuti pa, kumain ka na. Baka lumamig pa tong lugaw. O siya, ako lang magsusubo sa'yo para makakain ka ng maayos. Ay naku, Lola. Wag na po. Kaya ko pa po to.
Nakakahiya naman. Para akong na-ospital niyan sa teleserye. Mapagbiro ka palang bata ka. Sigurado ka ba? Mukha ka pang hirap na hirap gumalaw dyan eh. Carry bells pa naman po, Lola. Konting kirot lang po ito. Tsaka tanghali na rin po. Kumain na din po kayo. Hindi naman problema yun. Pwede ka muna naming tulungan. Ay, hindi talaga te. Baka mas spoil ako niyan tapos hanap-hanapin ko na araw-araw. Kaya ko pa namang gumalaw kahit papano. Pero thank you talaga ha. Super na-appreciate ko kayong dalawa. Walang anuman, Mars. Basta kung may kailangan ka, tawagin mo lang kami ni Lola. Tama si Liway. Huwag ka nang mahiya sa amin. Nandito lang kami para tulungan ka. Ay, ang bait-bait niyo naman po. Naiiyak na ako ng very light. Salamat po talaga, Lola Claring. Lalo na sa iyo, Liway. Tanging ngiti lang ang naging tugon ni Liway sa sinabi ko noon habang ako naman napahawak sa dibdib ko nang makalabas sila ng tuluyan. Dahil sa bilis ng tibok ng puso ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan nang makaharap ko si Liway. Pero syempre, hindi ko binigyan ng mali siya yon dahil para sa akin, malabong mangyaring magkagusto ako sa isang babae. Huminga ako ng malalim noon at pilit na iginagalaw ang kanang kamay ko para magsandok ng lugaw. Aray ko, ang sakit. Ay, dahan-dahan lang, Mars. Hindi ka naman mauubusan. Ano ka ba? Shoota talaga ang danting yun. Kahit patay na siya, hindi ko talaga siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Hayop siya. Tiis-tiis lang. Mars, gagaling ka din. Napabuntong hininga na lang ako habang naaawa sa sarili kong sitwasyon. Napagtanto ko kung gaano ako katanga at kabilis nagpauto dahil sa pagmamahal. Pero isang bagay lang ang sinisigurado ko sa sarili ko noon. Babawiin ko ang lahat ng nawala sa akin at hindi na ako basta magtitiwala, lalo na sa lalaking ginamit lang ang kahinaan ko dahil beki ako. Tama pala talaga si nanay noon pa man. Nakakainis isipin na hindi ko siya pinakinggan dahil mas pinili kong magbulag-bulagan sa pagpapanggap at kabutihang ipinakita ni Dante sa akin. Pagkatapos kong kumain, pinilit kong tumayo noon ng dahan-dahan pero hindi ko magawa kaya ipinikit ko na lang ang mga mata ko hanggang sa nakatulog ako. Mahaba naman ang naging tulog ko noon at nagising na lang ako nang may magbukas ng pintuan. Akala ko noon na alimpungatan lang ako pero kitang-kita ko mismo si nanay sa harapan ko na umiiyak at agad akong niyakap. Anak! Ay, Diyos ko! Mars! Anak ko! Nay, Anak, akala ko talaga iniwan mo na ako. Anong ginawa ng lalaking yun sa'yo? Nay, patawarin niyo po ako kung nabigo po ako. At muntik na po akong mamatay. Hindi ko po siya kinaya, Nay. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin, anak. Hinahanap kita sa kagubatan, ngunit hindi kita nakita. Akala ko talaga hindi na kita makikita. Ngunit sadyang mabait ang Diyos. Nakita ko si Liway. Nay, si Liway po ang nagligtas sa akin. Utang na loob ko po sa kanya ang buhay ko. Napatingin si nanay kay Liway habang hawak pa rin niya ako na parang ayaw niya akong bitawan. Nakita ko naman ang matatamis ng ngiti ni Liway na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Maraming salamat, Iha. Hindi ka lang maganda. May mabuti ka pang puso. Salamat sa lahat, lalo na sa pagdala mo sa akin dito. Tatanawin ko itong utang na loob sa iyo. Walang anuman po, Aling Carlota. Masaya po ako makatulong sa inyo. Paglipas ng mga araw na natili ako sa bahay kubong yon at unti-unting nasanay na hindi na ako lumalaban o nanggagamot. Kahit nakakahiya, tinanggap ko ang tulong ni Liway at Lola Claring. Kung kaya ko lang pagalingin ang sarili ko, ginawa ko na sana. Pero ang turo sa akin ni tatay,
Hindi mo maaaring gamutin ang sarili mo gamit ang orasyon dahil mas lalo lamang manghihina ang katawan mo kapag walang tatanggap nito. Kaya labis ang pasasalamat ko na nandyan si nanay na nag-aalaga sa akin araw-araw. Nag-aabot ng pagkain at tinitiyak na nakakapagpahinga ako. Si Lola Claring naman ang gumagamot sa sugat ko sa likod gamit ang sarili niyang timplang halamang gamot at langis. Kaya unti-unti akong gumaling at hindi na nakaramdam pa ng sakit. Hanggang sa dumating ang araw na nakakalakad na ako ng dahan-dahan palabas ng kubo. Oh, Carlota, tama na yan. Ako nang magwawalis dyan. Ako na, Aling Claring, para naman makatulong po ako sa inyo. Sanay na naman po ako sa gawaing ito. Oh, Mars, saan ka pupunta? Baka mabinat ka niya. Diyan ka na muna sa loob, anak. Nay, ayos lang po ako. Nababagot po kasi ako sa loob eh. Hayaan mo na siya, Carlota. Kailangan din niyang gumalaw-galaw para tuluyang lumakas. Opo, Nay. Pupuntahan ko lang po sana si Diway. Makipagkwentuhan lang sana kung gusto niya. Ganun ba? Mabuti ang ginagawa mo, anak. Sige. Uy, Nay, alam kong tinginan na yan ha. Baka nakakalimutan ninyong maganda itong anak ninyo. Ay, nako, anak. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na baka magkaroon ng himala. Ay, ikaw talaga, Carlota. Huwag mo munang pangunahan ang anak mo. Hayaan mo munang makilala nila naglubusan ng isa't isa. Pati ba naman ikaw, Lola? Uulitin ko po. Becky po ako at hindi magbabago yun. Over my dead body, no? Tinawanan lang nila ako habang ako naman ay naiinis at napailing. Hindi ko na sila pinansin at naglakad papunta sa kubo ni Diway. Pagdating ko, bahagyang nakabukas ang pinto kaya sumilip ako. Nakita ko siyang nakaupo sa loob. Maingat na naghahasa ng bolo at naglakas loob naman akong kumatok. Liway? Pwede ba akong pumasok? Mars, nandiyan ka pala. Oo, pasok ka. Sige, salamat. Oh, bakit ka nga pala naparito? May kailangan ka ba? Kailangan agad? Syempre. Hindi ka naman siguro pupunta dito kung walang dahilan, di ba? Ano kasi, gusto ko lang sanang magpasalamat ulit. Tapos, bahala ko na rin umuwi bukas. Nakakahiya na kasi sa inyo ni Lola Claring. Ang dami nyo nang naitulong sa amin. Para kayong nag-ampon ng 2 matanda. Ikaw talaga. Manatili muna kayo dito. Alam mo, Mars, isa sa mga dahilan kung bakit kita tinulungan, bukod sa inosente ka at mabuting tao, pareho lang tayo ng pinanghahawakan. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Pareho tayong lumalaban sa mga walang hiyang aswang. Kaya kung kailangan mo ng kasama sa laban, nandito lang ako. Pero hindi ka naman magiging ganyan kung walang dahilan. Katulad ko, hanggang ngayon, gusto kong magigante at makuha ang hustisya para sa tatay ko. Ay, nung bata pa kasi ako, gustong angkinin ng mga aswang ang lupain namin. Si tatay lang ang naglakas loob na kalabanin sila. Ginawa niyang lahat para protektahan ang mga tao dito sa baryo at hindi masakop ng mga aswang ang lupain nito. Hanggang ngayon, nag-iwan pa rin siya ng legasiya sa mga mata ng tao. At nangako ako sa sarili ko na akong susunod sa yapak niya bilang isang magaling na manunugis. Pero, aswang din bang pumatay sa tatay mo? Hindi namatay ang tatay ko dahil sa aswang. Namatay siya dahil sa sakit. Pero kahit ganon, tinuturing ko pa rin kalaban ng aswang dahil yun ang pinaglaban ng tatay ko nung buhay pa siya. Ang protektahan ng baryo laban sa mga halimaw na katulad nila. Kaya pala, napakagaling mong manunugis dahil nagmana ka pala sa tatay mo. Magaling ka rin naman, Mercy. Ang naging kahinaan mo lang noon ay ang puso mo. Pero hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. May pag-asa ka pang makabawi. At sa panahong handa ka na, tutulungan kita. Pero hindi para sa pagiganti lang. Para matapos na talagang lahi ng sumisira sa buhay ng tao. Hindi ako agad nakasagot sa unang pagkakataon
Nakita ko si Liway hindi lang bilang tagapagligtas ko, kundi bilang isang taong kapareho ko ng prinsipyo at ipinaglalaban. At sa sandaling yon, habang hawak niya ang bolo at nakatingin sa akin ng diretso, nakita ko kung gaano siya katapang na babae. Ay, teka! May niluluto pala akong saging na saba. Muntik ko nang makakalimutan. Ay, paborito ko yan. Dito ka na muna. Sabay na tayo magmerienda, Mars. O yala, bongga. Pero nakakahiya naman sa'yo. Sus, puro ka na lang hiya. Siya nga pala si Lola ba, nakita mo? Oo, nasa labas. Naglilinis kasama si nanay. Masaya nga ako na magkasundo sila. At parang close na yata sila. Mabuti naman kung ganun. Sandali ilalagay ko lang tong saging sa pinggan para makakain na tayo. Tutulungan na kita. Huwag na, kaya ko na to. Pakitawag na lang ako kina Nani at Lola. Okay, sige. Pagkalabas ko ng kubo, agad kong narinig ang mahinang tawanan ni Nanay at Lola Claring habang abala sa paglilinis ng bakuran. Ngayon ko lang ulit nakita si Nanay na ganon kasaya matapos ang mga nangyari sa amin. Napangiti na lang ako bago lumapit sa kanila. Nay, Lola, pinapatawag po kayo ni Liway. Kakain na raw po ng merienda. Aba, ay nakakahiya naman kay Liway. Nag-abala ka pa talaga. Ako, tumigil ka nga, Carlota. Ilang araw na kayo din ngayon ka pa mahihiya. Halika na nga at baka lumabig pa yung niluto ng bata. Oo nga, Nay. Naghihintay si Liway sa loob. O siya, ay sige tara na Aling Claring. Sabay-sabay kaming naglakad papunta sa loob ng kubo. Pagdating namin, nadatan namin si Liway na inaayos ang mga pinggan sa maliit na mesa. Kumalat agad ang mabangong amoy ng nilagang saging na saba. May kape na rin noon na nakalagay sa maliit na mesa. Ayan, sakto. Nakahanda ng merienda. Abay, napakabait talaga ng apo ko. Oo nga po, Aling Claring. Hindi lang maganda at mabait, marunong pa sa gawaing bahay. Pwedeng-pwede ng mag-asawa. Wala pa sa isip ko yun, Aling Carlota. Sapat na po sa akin na kaming dalawa ni Lola magkasama sa buhay. Pero apo, tumatanda na ako at hindi habang buhay na nasa tabi mo ko. Kailangan mo ng katuwang sa buhay. Hay, Lola, wag ho kayo magsalita ng ganyan. Hahaba pa po ang buhay nyo. Hindi niyo po ako pwedeng iwan. Gustuhin ko man na po, pero hindi natin hawak ang buhay natin. Tanging Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Kaya sana pagdating ng araw na yon, makahanap ka ng lalaking magiging katuwang mo sa buhay. Hindi naman sa pinapangunahan kita, iha. Pero kailangan nating tanggapin ang realidad. Tama naman si Lola Claring. At hindi mo ba ibibigay sa kanya ang pagkakataong makita ang magiging apo niya sa'yo? Ayoko pong isipin ang bagay na yan. Pwede po bang wag na natin pag-usapan? Oo nga po, Nay. Sumasakit lang po ang dibdib namin sa inyo eh. Kapakanan lang ninyo ang inaalala namin, anak. Ay nako, Lola Claring. Kung hindi man po makahanap si Liway ng lalaki, wag po kayo mag-alala. Hindi ko po siya pababayaan. Nandito lang po ako lagi para sa kanya. Tsaka ang hirap na magtiwala sa lalaki ngayon, no? Mamaya, paiibigin ka lang, tapos gagamitin, uutuin at lolokohin. Kaya hindi ako sang-ayon dyan na kailangan ni Liway ng lalaki. Diba, Liway? Tama. Kaya ko naman po sarili ko, Lola. Pagkatapos ng mga narinig ko kay Mars, kampante na ako ngayon, apo. Mars, pakiusap ko sa iyo. Huwag mong pababayaan ang apo ko, ha? Lola, utang ko po sa kanya ang buhay ko. Kaya hindi ko po magagawang talikuran ang apo ninyo. Salamat, Mars. Napayuko na lamang ako matapos marinig ang sinabi ni Lola Claring. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko habang nakatingin si Liway sa akin. Para bang may kakaibang init na gumapang sa dibdib ko na sa simpleng pasasalamat lang niya. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang dapat kong maramdaman. Becky ako, alam ko kung sino ako. Alam ko kung ano ang tingin ng mga tao sa tulad ko.
Kaya pilit kong iniiwasan na bigyan ng ibang kahulugan ang bawat tingin at salita ni Liway. Pero nakakainis dahil iba ang epekto niya sa akin. Habang kumakain kami ng nilagang saging, paminsan-minsan ay nauhuli ko siyang nakatingin sa akin. At sa tuwing nagtatama ang mga mata namin, hindi ko maiwasang mapangiti bago agad umiwas ng tingin. Nalilito ako sa sarili ko, kaya imbes na isipin pa yon, pinilit kong ituon ang isip ko sa pagkain at sa kwentuhan ni Nanay at Lola Claring. Kinagabihan, pagkatapos naming maghapunan noon, magpapaalam na sana ako na bumalik sa kubong tinutuluyan namin, pero tinawag ako ni Liway at napatingin naman ako sa kanya habang nakaupo siya sa sala, kaharap ang isang kahon. Mars, pwede ba kita makausap saglit? Ay, oo naman. Tungkol saan ba yan? May gusto lang ako ipakita sa'yo. Halika. Kahon? Ano bang laman yan? Dahang-dahang binuksan ni Liway ang kahon at agad akong natigilan. Sa loob noon ay may lumang libro at may langis na ginagamit sa panggagamot. Nanlaki ang mga mata ko dahil pamilyar na pamilyar sa akin ang librong nasa loob. Mars, may alam ka ba tungkol dito? Alam mo ba kung paano gamitin to? Nagbabaka sakali kasi ako makatulong to. Saan mo nakuha ito? Bilin niya ni tatay bago siya namatay. Sabi niya, may matalik daw siyang kaibigang albularyo at manunugis din ng aswang na nagbigay niya sa kanya. Kaso si tatay lang nakakaalam kung paano gamitin yan eh. Pamilyar sa akin ang librong ito. Ano ibig mo sabihin? May alam ka ba sa librong yan? Nanginginig kong kinuha ang libro at dahang-dahang binuklat ang unang pahina. At doon tuluyan kong nakumpirma na pagmamay-ari ng tatay ko ang librong yon. Nakasulat doon ang pangalan ni tatay, parehong sulat kamay, parehong marka, parehong simbolo. Kay tatay ito. Ano? Anong tatay? Hindi kita maintindihan. Liway, itong librong ito. Kasama ito ng librong ninakaw ni Dante sa akin. Ano? Sigurado ka ba dyan? Sigurado ako, Liway. Dahil ang sulat na ito ay sulat ni tatay at pangalan niya ang isinulat niya rito. Tandang-tanda ko pa nung bata pa ako. Nakikita ko ito sa kanya. Tatay ko ang nagbigay nito sa ama mo. Ibig sabihin, magkaibigan ng mga tatay natin? Ganun na nga. Sandaling nabalot ng katahimikan ang buong kubo. Hindi namin inaasahan ang revelasyong yon. Napaisip ako noon na baka nga pinagtagpo ng tadhana ang landas naming dalawa. Baka kahit wala na si tatay at ang kanyang ama, ginagabayan pa rin nila kami kaya namin nakilala ang isa't isa. Napakaliit pala talaga ng mundo, no? Akalain mo yun? Magkaibigan pala ang mga tatay natin? Pakiramdam ko nga, kahit wala na sila, ginagabayan pa rin nila tayo. Sigurado yan, Mars. Mahal na mahal ako ng tatay ko eh. Hindi lang ikaw, no? Ako rin. Mahal na mahal ako ni tatay. At siya lang ang tumanggap ng buong pagkatao ko. Bakit mo nasabing siya lang? Eh mukhang tanggap ka naman ng nanay mo. Ay naku, te. Tanggap naman niya ako pero hanggang ngayon, umaasa pa rin siya na magbabago pa ako. Na magiging tunay na lalaki raw ako. Aba, ewan ko ba kay nanay? Gustong gusto kasi niyang magkaroon ng apo. Parehas pala sila ni Lola. Pero gano'n na siguro kapag may edad na, no? Intindihin na lang natin. Ikaw ba? Wala ka bang balak magkapamilya? Sa ngayon wala pa sa isip ko yan eh. Ang gusto ko lang ngayon, manugis ng aswang. Huwag kang ma-offend ha. Pero hindi halata sa iyo na manunugis ka ng aswang. Bakit naman? Dahil ba babae ako? Hindi naman sa ganun. Napakabait mo kasing tao. Yung tipong hindi makapasag pinggan ang itsura mo, pero manunugis pala ng aswang. Ikaw talaga. Siyempre, dapat lang na mamatay silang lahat para hindi na sila makapambiktima ng ibang tao. Tama ka. Teka,
Pag-aaralin ko lang itong libro. Baka makatulong sa atin na bumalik ang lakas ko at ang bisa ng kwintas ko. Sige, subukan mo. Umupo ako sa sahig habang hawak ang lumang libro ni tatay. Humihina ang tibok ng dibdib ko habang isa-isang binabasa ang mga pahina. Amoy lumang papel at langis ang buong kubo. Tanging lagitik lang ng apoy mula sa lamparang digas ang maririnig sa paligid. May nakita ka ba? Sandali lang. Parang may nakasulat dito tungkol sa mga anting-anting at mutya. Liway! Eto yata yun! Anong sabi? Kapag nawala ng bisa ang kwintas ko, kinakailangang buhayin muli ito gamit ang dugo ng nagmamay-ari. Langis ng sambong, asin, mangkok, kandila, at dasal ng may malinis na hangarin. Sigurado ka ba dyan, Mars? Hindi ko alam eh, pero kailangan nating subukan. Agad na tumayo si Liway at kinuha ang maliit na supot ng asin at ilang bote ng langis mula sa kahon at inilapag yon sa mesa. Huminga ako ng malalim bago ko inilatag sa sahig ang mga kailangan. Asin, langis, kandila, isang maliit na mangkok at ang kwintas kong nawala ng bisa. Isa-isa kong sinindahan ang 4 na kandila at inilagay sa paligid namin. Bakit 4? Para sa 4 na direksyon. Nakasulat dito na dapat sarado ang bilog para walang masamang espiritu na makapasok habang ginagawa ang ritual. Mag-iingat ka, baka magkamali ka. Kailangan nating magtiwala. Bahagyang natahimik si Liway pagkatapos noon. Nakita kong lumunok siya habang nakatingin sa labas ng bintana. Kinuha ko ang maliit na bote ng langis ng sambong at pinataka ng kwintas. Kumuha ko ng maliit na karayom at dahang-dahang tinusok ang daliri ko. Sa gabay ng liwanag at dugo ng angkan, ibalik ang bisa ng pananggalang laban sa nilalang ng dilim. Gumagana ang ritual! Ay, teka, anong nangyayari dito? Lola, nagsasagawa po kami ng ritual. Shh! Diyos ko, lumalakas ang hangin! Habang inuulit ko ang dasal, lalo pang umiinit ang kwintas hanggang sa halos mabitawan ko yon. Nanginginig kong isinabit muli ang kwintas sa leeg ko. Ramdam ko agad ang init na matagal nang nawala. Parang may enerhiyang bumabalik sa katawan ko. Pagkatingin ko sa kwintas ko, bumalik na ito sa dati at naiyak ako sa tuwa. Sa wakas, bumalik na sa dati ang kwintas ko. Sigurado ka bang hindi ko kontrahin ng aswang yung ginawa mong ritual? Wala siyang alam sa librong ito, kaya imposibleng mangyari yon. Mabuti. Kumusta naman pakiramdam mo? Bumalik ang dating lakas na nawala sa akin. Nawala ng bisa ang orasyong ginawa ng aswang na yon para pahinain ako. Pag-angil yun ng aswang! Natuntun yata nila tayo! Aba, tamang-tama yata ang dating nila. Uubusin ko sila. Mga punyeta sila. Si Carlota ay nasa kabilang kubo! Nay! Nay! Anak, umaatake ng mga aswang, oh Diyos ko! Isarado ninyo ang pinto, Nay! Kami na bahala ni Liway! Magtago kayo! Bilisan ninyo! Heto! Sandata mo! Mahigpit kong hinawakan ang bolo at sinalubong ang mga aswang na nag-anyong dambuhalang aso. Sa mga sandaling yun, wala akong ibang nararamdaman kundi galit, kagustuhan na maghiganti at sakit sa tuwing naaalala ko kung paano sinira ng mga aswang ang buhay ko. Sugod! Ah! Mamamatay kayong lahat! Heto pa! Liway! Sa likod mo! Mamatay ka ng aswang ka! Punyeta kayong mga aswang kayo! Uubusin ko ang lahi ninyo! Ah! Masusunog kayo sa impyerno! Ah! Umalingaw-ngaw sa buong baryo ang nakabibinging hiyawan ng mga aswang habang nagtatakbuhan sa gitna ng dilim.
Nagkalat ang mga wasak na kariton, sirang bakod at dugong tumalisik sa lupa habang patuloy ang pag-atake ng mga aswang at pagpatay namin sa kanila. Maigpit kong hawak ang bolo habang hingal na lumalaban. Sa paligid namin ni Liway, isa-isang lumalabas ang mga tao mula sa kanilang mga bahay na may dalang mga sulo, itak at kahoy. Hindi na dapat sila lumabas pa. Baka may mapahamak pa sa kanila, Liway. Pagod na sila magtago, Mars. Hayaan mo na. Ang importante, maubos natin ang mga lintik na aswang na yan. Si Nanay at Lola, huwag mo silang palabasin. Alam na nila. Huwag ka mag-alala. Sa likod mo, Mars! Shoot! Heto sa iyo, aswang na haliparot! Sige pa! Lumaban kayo! Dapat maubos ang lahi nila! Teka, namumukhaan kong matandang yan ah. Albularyong binabae. Teka, ako bang tinatawag mo tanda? Hindi mo ba ako kilala, bata? Kung gusto mo pang ipakilala ko ang sarili ko sa'yo. Lumapag sa lupa ang dalawang halimaw na may malalapad na pagpak. May mahaba at matatalim na pangil. Napalunok ako at napakunot noon na mapagtanto ko na ang kaharap ko noon ay ang aswang na pumatay sa tatay ko kasama ang isa pang aswang. At nanumbalik ang lahat ng sakit, ang karumal-dumal na nangyari sa aking ama sa kamay niya. Nanginig ang buong kamay ko noon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit at sakit na halos mapaluha ako. Ay wow ha! Mabuti naman at may lakas ka ng loob na magpakita, tanda. Ang tapang ng bunganga mo, binabae ka. Hindi mo ba kilala ang kaharap mo? At least ako, bunga nga lang ang matapang. Ikaw, kulubot ka na nga. Matapang pang amoy mo. At isa pa, kilala ko ang kaharap ko dahil yung mukha na yan ang pumatay sa tatay ko. At ngayon, maniningil ako! Ikaw ang mamamatay ngayon. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko, magiging katulad ka rin ng tatay mong hangal. Wala kang karapatang pagsabihan ng hangalang tatay ko! Sino ka ba sa tingin mo para pagsalitaan ng pinuno ko? Gagayahin mo ang tatay mo. Pagpapakamatay, sa tingin mo kaya mo kaming labanan? Kaya mong labanan ang mga pangyarihang pinuno ng aswang? Masyado yata kayong bilib sa sarili nyo eh. Pwes, hindi ako natatakot sa inyo. Kahit magtulungan pa kayo, kaya ko kayong patayin. Doble pa sa ginawa mo sa tatay ko, tanda! Anong sinabi mo? Bastos kang beki ka. Ano? Pinuno? Susunggaban ko na ba? Mars, ako na bahala sa matandang kasama niya. Gawin mo ng matagal mo nang gustong gawin. Sige, ngayon, matitikman mo na ang ganti ng isang anak! Heto ang sa'yo, matandang aswang! Walang iya ka. Ibabalik ko sa'yo ng 10 beses ang ginawa mo sa tatay ko! Napaatras ako nang biglang humampas ang malalaking pakpak ni Dimas sa katawan ko. Para akong sinalpok ng isang rumaragasang truck dahilan para tumilapon ako sa lupa habang mahigpit pa ring hawak ang bolo. Punyeta! Akala mo ba ganun lang ako kadaling patayin? Matakot ka na, bata. Tulad ng sinabi ko, hindi ako natatakot sa'yo, tanda! Dumaloy ang maitim at malapot na dugo mula sa malalim na sugat sa dibdib niya, pero imbes na humina, lalo pang naging mabangis ang mukha ng matandang aswang. Namumula ang mga mata nito habang nakatingin sa akin na para bang gusto niya akong lamunin ng buhay. Sa gilid naman, naririnig ko ang sagupaan ni Liway at Felipe. Ikaw na babae ka. Hindi mo ako kayang talunin. Ang dami mong satsat, tanda! Hetong saluhin mo! Hindi maaari. Hindi! Bigla namang sumugod ulit sa akin si Dimas ng sobrang bilis. Hindi ako agad nakailag kaya sanggi ng matutulis niyang kuko ang tagiliran ko.
Mahina ka. Katulad ka lang ng ama mo. Lampaki. Huwag na huwag mong idadamay ang tatay ko rito! Bakit? Totoo naman ang sinabi ko. Nagpakaawa pa siya niligtas kita noon para mabuhay. Saktan mo na ako! Huwag mo lang ulit malaitin ang tatay ko! Parang huminto ang mundo ko nang marinig ko ang sinabi ni Dimas. Biglang nanumbalik sa isip ko ang gabing pilit kong kinalimutan. Ang dugo ang katawan ng tatay ko at ang pinakamasakit sa lahat, ang makita gamit ang sarili kong mga mata kung paano dukutin ni Dimas ang puso niya habang buhay pa siya. Nandilim ang paningin ko sa sobrang galit at sakit. Parang may kung anong pumutok sa loob ng dibdib ko habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sigaw ng tatay ko at ang sandaling nawalan siya ng hininga. Humigpit ang hawak ko sa bolo hanggang sa nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Wala na akong ibang naririnig noon kundi ang sigaw ng galit sa loob ko. Isa lang ang gusto ko na masandaling yon, ang patayin si Dimas kahit pagpirapirasuin ko pa ang katawan niya. Pagbabayaran mong ginawa mo sa tatay ko! Pagsisisihan mong nagpakita ka pa! Papatayin kita, punyeta! Hetong sa'yo! Mamatay ka na! Bumuo ng bolo ko sa balikat ni Dimas dahilan para umurong ito. Pero hindi ako tumigil. Sunod-sunod kong pinagtataga ang katawan niya habang tumatalsik ang maitim na dugo nito sa lupa. Para ito sa tatay ko! Hindi pa to sapat! Hindi pa! Buong lakas kong sinipa ang tuhod ni Dimas dahilan para mawalan ito ng balanse. Pagkakataon ko na yon, kaya agad akong tumalon at buong puwersang ibinaon ang bolo ko sa dibdib niya. Ano? Masakit? Kulang pa yan sa sakit na dinanas ng tatay ko! Huwag! Huwag! Tinugot ko ang bolo at muli ko siyang pinagtataga sa braso, sa dibdib, sa likod, kahit saan tumama ang bolo ko, para kong nawala ng ulirat habang nakikita ko ang dugo ang mukha ng tatay ko sa isip ko. Tama na! Tama na! Hindi! Hindi pa tapos! Naawa ka ba sa tatay ko noon? Ha? Kaya kahit kailan, hindi kita kaaawan! Nakabulagta si Dimas sa lupa habang hirap na itong huminga. Nanginginig ang katawan niya habang pilit akong tinitingnan gamit ang mapupula niyang mata. Pero wala na akong maramdamang awa. At isang malakas na wasiwas pa ng bolang ginawa ko at tuluyang naputol ang kanyang ulo at gumulong ito sa lupa. Habang patuloy na tumatalsik ang maitim na dugo mula sa leeg niya. Humihingal ako noon habang nakatitig sa ulo ng aswang. Dahan-dahan ko yung pinulot gamit ang nanginginigong kamay. At doon, tuluyan ang bumigay ang lahat ng galit at sakit na kinikimkim ko ng matagal ng panahon. Napahagulhol ako habang hawak ko ang ulo ni Dimas. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko noon. Masaya dahil sa wakas, napatay ko na ang halimaw na sumira sa buhay namin. Pero kasabay noon, ang sakit dahil kahit anong gawin ko, hindi na babalik pa ang tatay ko. Tatay, nakuha ko ng hustisya mo. Pero bakit ganoon? Hindi pa rin ako masaya. Sobrang miss na po kita. Bakit kasi kailangan ka pang mawala? Tay. Anak! Ay, Diyos ko, anong nagawa mo? Pinutol mo ang ulo niya! Dahil kahit maputol man ang ulo ng kaswang na yan, hindi
hindi na maibabalik ang buhay ni tatay. Ay, tahan na anak. Tapos na. Ang importante, nakuha na natin ang bustisyang nararapat sa tatay mo. At sigurado akong proud ang tatay mo sa'yo. Oo, Nay. Alam kong masaya si tatay. Nagyakapan kami ni nanay noon at dahan-dahan akong napatingin sa paligid habang nagpupunas ng luha. Nakahandusay sa lupa ang katawan ni Felipe habang duguan naman ang braso ni Liway na may mahahabang kalmot habang palapit siya sa akin. Kamusta kayo? Okay ka lang ba, Mars? Aba, babae? Ako dapat ang magtanong sa'yo niyan. Ang haba at lalim ng kalmot mo sa braso. Huwag kang mag-alala. Malayo to sa bituka. Anong malayo sa bituka? Halika sa loob. Gagamutin natin yan. Okay nga lang, Mars. Huwag kang mag-alala. Buhay pa ako. Kahit pilit siyang ngumiti at nagpanggap na okay lang, halata kong hirap na siya. Namumutla na ang mukha niya at pasuray-suray pa ang lakad, kaya agad ko siyang inalalayan papasok sa loob ng kubo. Pero pagkapasok namin, bigla na lang pumikit si Liway at bumagsak ang katawan niya sa upuang kawayan, dahilan para mapasigaw kami sa gulat. O teka, dahan-dahan lang. Baka matumba ka. Liway! Ay, Diyos ko! Apo! Teka! Nang masuri ko ng malapitan ang sugat niya, bigla kong natigilan. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ang mga kalmot sa braso niya na unti-unting may lumalabas na kulay dilaw na bula. Para may kakaibang reaksyon ang sugat. Hindi tulad ng karaniwang galos o hiwa. Alam kong laso yon. Laso na ginagamit ng mga aswang para kahit mamatay man sila, madadala pa rin nila sa kamatayan ang taong nakalmot nila. Isang uri yon ng madilim na sumpa na ipinapasa sa pamamagitan ng kanilang mga kuko, kung saan ang pinsala ay hindi lang pisikal, kundi may kasamang itim na mahikang unti-unting kumakalat sa katawan ng biktima. May lason po ang sugat ni Liway. At ilang oras na lang ang itatagal niya kapag hindi ko naagapan. Lason! Ay, Diyos ko! Anong uri ba ng aswang ang nakaharap nyo? Ngayon lang ito nangyari sa apo ko! Huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala. Tatawalan ko po siya. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Mars. Pakiusap, iligtas mo ang apo ko. Yumango ako noon at lumuhod ako sa tabi ni Liway. Mabilis na pinakalma ang paghinga ko, tsaka ipinikit ang mga mata. Dinuraan ko ng bagya ang palad ko tsaka ipinatong sa sugat niya at dahang-dahang ipinahid habang pabulong na inuusal ang orasyon sa hangin. Mas hinigpitan ko ang pagbulong. Ramdam ang panginginig ng kamay ko habang patuloy ang tawal sa sugat ni Liway. Pagkatapos kong magawa ang pagtatawal sa sugat niya, hindi pa rin siya nagising kaya nakaramdam na ako noon ng kaba kung epektibo nga ba talaga ang ginawa ko. Dahil hindi pa rin siya nagkakamalay. Wala akong nagawa nun kundi ang magdasal na sana'y magising siya. Dumating pa sa puntong nakipagkasundo ako sa Diyos na magbabago na ako at aaminin ko na ang totoong nararamdaman ko sa kanya. Huwag lang siyang kunin sa akin. Mars, bakit hindi pa rin nagigising ang aking apo? Magtiwala po tayo sa anak ko, Aling Claring. Magaling po siyang albularyo. Hindi ko maiwasang mag-alala, Carlota. Nag-iisang apo ko si Liway. Hindi ko kayang tanggapin kung may mangyaring masama sa kanya. Naniniwala po ako na gagaling si Liway dahil bukod sa pagiging matatag at matapang niyang babae, hindi pa nabigo kahit isang beses ang anak ko sa panggagamot bukod sa sarili niya. Sarili lang po niyang nahihirapan siyang gamutin dahil kailangan may tumatanggap sa orasyong binibitawan niya. Hindi agad sumagot si Lola Claring. Halata ang kaba at pag-aalala sa kanyang mga mata. Hanggang sa narinig naming pareho ang boses ni Liway, kaya sabay kaming napatingin sa kanya. Anong nangyari? Liway? Diyos ko, babae ka. Salamat sa Diyos. Gising ka na.
Ay, salamat naman sa Diyos, gising na siya. Aling Claring! Nako, salamat sa may kapal. Liway, okay ka lang ba? Huwag mo na akong takutin ng ganito ha. Teka lang, anong tinatakot? Hindi pa naman ako multo. Natakot talaga ako kanina. Akala ko hindi ka na magigising. Sobra akong nag-alala sa'yo. Nakita ko siyang bahagyang natawa sa sinabi ko. Doon pa lang, parang bigla akong nahiya. Ang OA ko yata kong pakinggan pero hindi ko mapigilang mapangiti kasi ligtas na si Liway. Tapos bigla akong napalunok sa sunod na sinabi niya. Teka nga, ano bang nangyayari sa'yo? Daig mo pang asawa kung mag-alala ha? Kasi Mabuti pa maiwan na muna natin sila Aling Claring para makapag-usap sila ng maayos. O siya, sige. Tara na. Tara. Ano? Magtitinginan na lang tayo dito? Hindi kasi... Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Alam kong Becky ang tingin mo sa akin. At yun naman talaga ang totoo. Yun ang tingin ko sa sarili ko. At akala ko, hindi na ako magkakagusto sa isang babae pero nang makilala kita, Liway, hindi ko maintindihan eh. Nung una pa lang, pinapabilis mo ng tibok ng puso ko. At ngayon, halos sobra akong natakot sa nangyari sa'yo. At alam kong hindi ito simpleng pag-aalala lang o pagtanaw ng utang na loob. Dahil hindi ko makakayang mawala ka. Diretsuhin mo nga ako, Mars. Ay, ano ba to? Paano ko ba kasi sasabihin sa'yo? Na ano? Liway, mahal na yata kita. Sabi ko na nga ba eh. Uhusgahan mo lang ako. Kasi ganito ako. Kasi Becky ako. Hindi naman sa ganun, Mars. Hindi kasi biro yung sinasabi mo eh. Baka mamaya, ipagpalit mo lang ako sa lalaki. Hindi. Hindi ko gagawin yun, no? Sigurado ka. Kasi kapag niloko mo ko, baka mapatay pa kita. Liway, Becky man ako sa iyong paningin. Sa'yo lang ako titingin. Aba, marunong ka na palang mambola. Becky ka. Hindi yun pamubola, babae. Mahal kita. Mahal na mahal kita kahit Becky ako at babae ka. Ako ba, may pag-asa bang mahalin mo din ako? Hindi ka naman mahirap mahalin eh. Ang totoo nga niyan. Mahal din kita kahit Becky ka. Talaga? Mahal mo din ako? Oo. Ayaw mo ba? Hindi. Siyempre gusto ko. Mahal na mahal kita, Liway. At hindi ko kayang mawala ka sa akin. Mahal na mahal din kita, Marcelo. Imbes na mainis ako nang tawagin niya akong Marcelo, ay natawa na lang kaming dalawa noon. Mahigpit ko siyang niyakap nang marinig ko ang mga salitang yun mula sa kanya, Miss Neri. Alam kong sa paningin ng iba baka magmukha akong katawa-tawa o kakaiba. Isang Beking nagmahal ng isang babae. Pero wala akong pakialam sa sasabihin nila. Kahit husgahan pa nila ako basta't kasama ko siya, handa kong tiisin lahat ng panghusga. O siya, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Hay nako, nakakakilig talaga ang kwento ng nanay at tatay ko. Natapos na nga po ang kwento ni tatay. Ako nga po ulit si Sari, ang panganay nilang anak, na lumaking humahanga sa katatagan ng pag-iibigan nila mula sa pakikipaglaban sa mga aswang hanggang sa pagtataguyod ng aming pamilya. At bago po ako tuluyang magpaalam, gusto ko lang silang batiin ng happy 35th wedding anniversary, Tay at Nay. Maraming salamat din po, Kwentong Takip Silim, sa pagkakataong mabigyang buhay ang kwento nila. God bless you all. Sa buhay minsan, kahit gaano kagaling at katapang ang isang tao, nadadapa at naluloko pa rin siya dahil sa maling pagtitiwala. Gaya ng baklang albularyo sa kwento natin ngayon. Sanay makipaglaban sa mga aswang, matapang, pero ang puso niya ang naging kahinaan.
Sa bandang huli, doon niya natutunan na hindi lahat ng pinapapasok natin sa buhay ay dapat pinagkakatiwalaan. Isa rin sa natutunan ko sa kwentong ito, kapag tinamaan ni Cupido ang puso mo, wala ka nang magagawa kundi sundin ang tibok nito. Kahit pasalungat ito sa pinaniniwalaan mo o wala ito sa plano mo. Muli, ako po si Miss Neri ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa pakikinig.